Sa mabuting balita ngayon, ipinapaalala ni Jesus ang tungkol sa paghahanda sa pagdating ng anak ng tao sa araw ng paghuhukom. Ikinumpara niya ito sa mga panahon ni Noe at ni Lot. Mga panahong abala ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain, kumakain, umiinom, nag-aasawa, nagtatanim at nagbibili. Ngunit sa kabila ng kanilang abalang gawain, dumating ang araw ng kapahamakan at sila ay hindi handa. Ang mensahe ni Jesus ay malinaw na ang kaharian ng Diyos ay darating sa oras at panahon na hindi natin inaasahan. Ang problema ay hindi ang ating mga gawain mismo dahil ito ay bahagi ng ating pagkatao, kundi ang ating pagkalimot sa Diyos habang tayo ay abala sa makamundong mga bagay. Ang panganib ay kapag naging sentro na ng ating buhay ang mga material na bagay at hindi na ang Diyos. Ang babala ni Jesus ay hindi upang takutin tayo, kundi upang gisingin ang ating mga puso. Tulad ng sa mga panahon ni Noe at ni Lot, madalas abala din ang mundo natin ngayon sa mga pansamantalang mga bagay, tagumpay, pera, katanyagan at aliw, habang unti-unti nating nakakalimutan ang mga bagay na walang hanggan at makalangi. Ngunit ang paanyaya ni Kristo ay, maging handa kayo. Ang pagdating ng anak ng tao ay hindi ipaalam ang oras o araw ng kanyang pagparito. Kaya't ang bawat sandali ng ating buhay ay dapat maging pagkakataon ng paghahanda. Ang pagiging handa ay hindi nangangahulugan na matakot tayo sa katapusan ng mundo at sa paghuhukom, kundi mamuhay ng may pananampalataya at kabutihan sa bawat araw. Ito ay ang mamuhay ng may pag-ibig, may malasakit at may pusong nakatuon lamang sa Diyos. Sa ganitong paraan, darating man siya sa sandaling hindi natin inaasahan, makikita naman niya tayo bilang kanyang mga tapat at tunay na tagasunod. Hinahamon tayo ngayon na huwag nating hayaang matulog ang ating mga puso sa gitna ng kasaganaan at kaginhawaan. Ang buhay ay maikli at ang bawat araw ay isang paanyaya na maghanda sa pakikipagtagpo natin sa Diyos. Ang tanong ay hindi kung kailan darating ang Diyos, kundi kung tayo ba ay handang salubungin ang kanyang pagdating.